Nagsisimula ang kwento sa ating pangunahing karakter, na kilala bilang Hound ng pamilya Baskerville. Si Vaquer Van Baskerville, na maling pinagbintangan ng sarili niyang pamilya at ama kahit natapat siya sa kanila. At hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng guillotine. Sa mismong sandali ng kanyang kamatayan, inisip ni Vaquer na kung mabibigyan siya ng isa pang pagkakataong mabuhay. Tutugisin niya ang kanyang mga kalaban hindi na bilang isang hound. Isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad kay Vaquer habang sinusubukan niyang intindihin ang kanyang paligid. Pakiramdam niya ay mabigat ang kanyang katawan at nasa isang lugar na hindi niya kilala. Kaya inakala niyang nasa impyerno siya. Sa loob ng napakalawak na mansyon ng pamilya Baskerville, makikitang umiiyak at nagsisigawan ang mga sanggol sa kanilang mga kuna. Ipinakilala ang isang lalaki bilang pinuno ng pamilya Baskerville. Sinabi niya na walang halaga ang mga sanggol. Naglakad siya sa loob ng silid habang sinasabing puro basura ang mga sanggol na naroon ngayon. Habang naglalakad, napansin niya si Vaquer na tahimik kumpara sa iba. Inutusan niya ang mga tagasilbi na dalhin ang mga sanggol sa Cradle of Swords. Sumunod ang mga tagasilbi. Nakilala ni Vaquer ang lalaki bilang ang pangunahing dahilan ng kanyang kamatayan sa kanyang nakaraang buhay. Si Hugo Lee Baskerville. Nang makita ni Vaquer ang batang anyo ni Hugo, napagtanto niyang bumalik siya sa panahong siya ay sanggol pa lamang. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay, kung saan siya ay isang hound, ipinanganak mula sa isang iligal na pamilya. Habang nagsanay sa isang mahirap na kapaligiran. Ang mga hound ay dapat tapat sa kanilang mga misyon tulad ng pagpatay, paniniktik, pag-atake, at iba pa. Ang isang hound ay tagagawa lang ng maruruming trabaho. Ito ay upang mapanatiling pinakamalakas ang mga Baskerville sa 7 pamilya. Nananatiling tapat ang ating bida dahil gusto niyang makamit ang pagkilala ng pamilya at ni Hugo. Ngunit 10 taon matapos mabuksan ang pintuan patungong Demon World, kahit nananalo ang mga tao laban sa mga demonyo. Ang gantimpalang natanggap ng ating bida ay ituring na parang isang ordinaryong hound. Ang pangunahing dahilan ng kanyang pagbitay ay dahil alam nila na masyadong marami na siyang alam na bagay. Pinisil ng bida ang kanyang kamao at nanumpang hindi na muling ulitin ang ganoong buhay. Gusto na sana niyang maghiganti agad pero hindi niya magawa dahil sanggol pa ang kanyang katawan. Nagpagulong-gulong siya sa inis. Napagtanto niyang kailangan niyang lumakas at ang Cradle of Swords ang perpektong pagkakataon para dito. Ang Cradle of Swords ay isang pagsubok na kailangang pagdaanan ng lahat ng bata sa pamilya Baskerville. Ang mga bata ay inihahagis sa isang maze. Sa maze na ito, may 3 uri ng espada. At kailangan nilang makarating sa Ilog Styx upang masuri ang kanilang talento. Ang Ilog Styx ay isang maalamat na ilog na kayang gawing bakal ang katawan ng mga bata. Pero limitado lamang ang bilang ng mga batang maaaring maapektuhan nito. Naalala ng bida na ang pinakamabilis na daan patungo sa ilog ay ang diretsong landas palabas ng helix-shaped na pader ng mga espada. Gumapang siya sa pagitan ng mga espada, inaalala na sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya nakatanggap ng epekto ng ilog. At siniguradong magiging iba ang pagkakataong ito. May mga lalaking nagmamasid habang lumulubog ang bida sa ilog, nais niyang sulitin ito ng buong buo. Unti-unting lumubog ang bida sa ilog. Pumasok ang tubig sa kanyang mga sugat, at dito nagsimulang umiral ang mga benepisyo ng ilog. Tinakpan ng bida ang kanyang bibig upang tiisin ang sakit hanggat kaya niya. Sumigaw ang 2 tagasilbi sa kanya na umahon na kung ayaw niyang mamatay. Ngunit tumawa lamang si Hugo. Tinanong ni Hugo si Barrymore, ang punong tagasilbi, kung gaano nakatagal ang lumipas. Sumagot si Barrymore na 7 minuto na ang nakaraan. Naaliw si Hugo sa ideya na baka mamatay ang bata dahil lagpas na ito sa 7 minuto. Tinawag ni Hugo ang bida na umahon na. Ngunit hindi siya pinansin ng bida at patuloy na sinisipsip ang kapangyarihan ng ilog gamit ang buong lakas niya. Nawalan siya ng kontrol at ang kanyang mga mata ay pumuti. Patuloy siyang nagtiis ng sakit hanggang sa mawalan ng malay. Hinawakan ni Hugo ang kanyang paa at sinabing sapat na ang pananatili sa ilog at pati ang pag-inom ng tubig nito. Napansin ni Hugo na may mga tumubong ngipin sa bata. Tinanong ni Hugo si Barrymore kung ano ang pangalan ng bata. Vaquer Van Baskerville, sagot ni Barrymore. Ngumiti si Hugo at binanggit ang pangalan ni Vaquer, sabay sabing, isang napakasakim na anak. Ipinanganak ng si Vaquer, ang anak ng isang tunay na halimaw. Habang nakabiting pabaliktad, patuloy na nag-isip ang bida kung paano makakaganti kay Hugo.
Hinihintay ang tamang panahon upang hasain ang kanyang mga pangil. At tuluyang mapunit ang ulo nito. Kasabay ng paglaho ng pamilya Baskerville sa kasaysayan. Si Vakir Van Baskerville ay kinilalang isang henyo sa edad na 8. Pero itinuturing lang na normal sa loob ng kanilang pamilya. Sa edad na 20, sumabak siya sa mga misyon tulad ng asasinasyon, paninitik, at pananakop. Pagdating ng 29, naramdaman niyang may hangganan ang kanyang kakayahan sa espada. Lalo na kung ikukumpara sa iba pang miyembro ng direktang linya ng pamilya. Sa edad na 30, bumukas ang gate patungong mundo ng mga demonyo. Hudyat ng pananakop ng angkan ng mga demonyo. Sa edad na 35, tiniis niya ang panahon ng pagkawasak. Pinagtataga ang mga halimaw kaliwat kanan. Sa edad na 39, nagtapos ang digmaan, panalo ang mga tao. At sa edad na 40, sa wakas, tumanggap siya ng gantimpala para sa kanyang katapatan. Ang gantimpala, paninirang puri, maling paratang, at ang talim ng guillotine. Idinilat ni Vakir ang kanyang mga mata, nakatitig sa kay Sam. At doon niya napagtanto, nasa nursery siya. Pumihit siya pakanan. Ang mga bata ay tila sabik na sabik. Ibig sabihin, matagumpay niyang nasipsip ang kapangyarihan ng ilog Styx. Lumapit ang isang tagasilbi at naglagay ng isang kahon sa higaan ni Vakir. Habang nagtataka kung bakit bibigyan ng ganitong bagay ng madam ang isang sanggol. Napaisip si Vakir, bakit siya binigyan ng regalo? Dahan-dahang bumukas ang kahon. Napaatras si Vakir sa nakita, isang maitim at mahabang anino ang gumapang palabas. Agad niya itong nakilala, mga ahas. Ang tinatawag na Bloody Mambas. Naisip ni Vakir, pinadala ito ng madam para patayin siya. Alam niya kung sino ang tinutukoy bilang madam. Kaunti lang ang tinatawag ng ganoon sa pamilya. Sumingasing ang mga ahas kay Vakir. Agad niyang sinunggaban ang 2 ahas sa leg. Habang umangawa ng ngiti na parabang isang dugong uhaw na hound. Dahil inaasahan na niya ang ganitong trato mula sa mga Baskerville. Sinakal niya ang mga ahas ng buong puwersa. Habang iniisip kung paano niya pababagsakin ang buong pamilya gamit ang sarili niyang mga kamay. Maya-maya, nakita ang mga bakas ng dugo sa kumot ng duyan. Kinabukasan, nagulat ang mga tagasilbi. Nakita nilang mahimbing na natutulog si Vakir habang ang mga patay na katawan ng Bloody Mambas ay nakapalibot dito. Ipinag-utos ang pagpapahirap at pagbitay sa mga yaya na nakaduty ng gabing iyon. Pero nanatiling palaisipan kung paano napunta roon ang mga ahas at tanging si Vakir lang ang may alam ng totoo. Paglipas ng 8 taon, nasa loob ng silid-aralan si Vakir, nakikinig sa leksyon. Ang guro ay nagtuturo tungkol sa iba't ibang antas ng kasanayan sa espada. Ang mga baguhan sa espada ay yaong hindi pa kayang gumamit ng mana. Ang mga eksperto naman ay kahit kaunti, may kakayahan na sa mana. Ang mga graduators ay kaya nang maglabas ng mana bilang likidong aura. At ang pinakahuling antas, kung saan ang aura ay nagiging solido at malayang nababago ang anyo, ay tinatawag na Sword Master. Binanggit ng guro na ang pinakamalakas sa pamilya Baskerville, si Sir Hugo, ay nasa antas ng Sword Master. Napahanga ang mga estudyante sa narinig. Tahimik namang nag-isip si Vakir. Kailangan niyang maibalik ang kanyang dating lakas tulad ng sa mga nakaraang buhay. Bago matapos ang klase, napansin ng guro na parang lutang si Vakir sa iniisip. Kaya binanggit niya ang mga tagumpay nito. Malakas ang katawan ni Vakir dahil nalubog siya ng 7 minuto sa ilog Styx. At kahit isang aral lang ang ituro sa kanya, nakakaintindi siya ng 100 bagay mas matalino kaysa sa iba. Alam ng guro na matutuwa rito ang pinuno ng pamilya. Habang iniisip ni Vakir kung gaano katagal pa bago niya mapatay si Hugo sa edad na 8. Isang set ng triplets ang umiti ng malapad habang nakatitig sa kanya. Isang kamay ang tumula kay Vakir sabay sigaw. Garbage van. Ang triplets pala. Narinig nila ang chismis tungkol kay Vakir na lumubog daw sa ilog ng 7 minuto. At sinakal ang 2 ahas habang sanggol pa. Lumapit sila para alamin ang totoo. Tahimik si Vakir habang inaalala ang nakaraan. Alam niyang ang triplets na ito ang nagtulak sa kanyang pagtakas. At sa bandang huli, siya rin ang kanilang pinagtulungan sa pamamagitan ng saksak. Sa nakaraang buhay, kilala ang triplets bilang Hugo Baskerville Trident. Tatawagin na lang natin silang high, middle, at low. Sigaw ni High, tigilan mo na yang kasinungalingan mo. Sabay sabi ng tatlo na ayaw nila kay Vakir.
Alam ni Vakir na magiging problema sila sa hinaharap. Kaya naisip niyang ayusin na ito ngayon pa lang. Itinutok ni Hai ang isang kutsilyo kay Vakir. Sabay sabing dahil tumagal siya sa ilog, parang bakal daw ang katawan nito. Gusto niyang subukan kung totoo. Tinawag niya si Lo. Tinakpan ni Lo ang bibig ni Vakir. At sinabing kakainin niya ang kanyang kamay kung kayanin ni Vakir ang 3 minuto nang walang hininga. Nagpasya si Vakir na makisali sa laro nila. Lumipas ang 1 minuto, akala ni Hai at Middle, peke ang chismis. 3 minuto na napaisip sila, baka totoo nga. 10 minuto ang lumipas, hindi sila makapagsalita sa gulat. Nagdesisyon silang pakawalan si Vakir. May narinig na crunch. Napatingin si Lo sa kanyang kamay, may dugo. Lumuwa si Vakir ng laway habang napasigaw si Lo sa sakit. Sigaw ni Hai at Middle, ano bang ginagawa mo? Pero si Vakir, may pulang-pulang mga mata habang pinupunasan ang dugo sa kanyang ngiti. Paulit-ulit niyang sinabi. Sabi mo kakainin mo kamay mo, di ba? Nagpaliwanag si Hai at Middle, sabay sigaw na hindi sila natatakot. Pero si Lo, nanginginig habang hawak ang dugo ang kamay. Napatingin si Hai at Middle kay Lo na parang hindi makapaniwala. Tatakas na sana sila para hanapin ang pari na pwedeng magpagaling. Pero hinarangan sila ni Vakir. Dahil sa galit, sinaksak siya ni Hai sa tiyan. Sabay sigaw na mas matanda sila kay Vakir. Pero laking gulat niya, hindi man lang pumasok ang kutsilyo. Ngumiti si Vakir, sabay sabi. Sa Baskerville, lakas at talento ang batayan, hindi edad. Napasigaw si Hai sa sakit habang pinilipit ni Vakir ang kanyang kamay. Sa anyong parang gutom na aso, umiti si Vakir at sinabing. Tuloy natin to hanggang dulo. Sa sakit, napasigaw si Hai. Totoo nga ang chismis. Binitawan siya ni Vakir at agad na sinuntok sa mukha. Nagulat si Middle at Lo habang bumagsak si Hai sa sahig, durog ang ilang ngipin at dumudugo ang ilong. Sinubukang lumaban ni Middle pero isang sipalang mula kay Vakir, tumilapon siya sa gilid. Get wrecked son, bulong ni Vakir. Nakangatog si Lo sa pagkabigla sa lahat ng nasaksihan. Lumapit si Vakir at kalmado niyang sinabi. Huwag kang matakot. Ayos ka rin pag nagamot ka. Pero habang pinupulot ang kutsilyong nahulog sa sahig, dagdag niya. Hindi ka muna aalis sa kwartong to. Binalaan niya ang mga kapatid na mamumuhay sila ngayon na pasan ang sakit sa sarili nilang katawan. Inalok ni Vakir ang isa sa kanila ng pagkakataong makaalis sa silid. Tinitigan nila ang kutsilyo sa kanyang kamay. Tanong ni Lo. Sino sa amin ang pwedeng umalis? Habang ang dalawa niyang kapatid ay umiinda ng sugat. Ibinato ni Vakir ang kutsilyo sa harapan nila. Bahala na kayo. Magdesisyon kayo agad. Hindi ako pwedeng maghintay ng matagal. Ngumiti siya, nangingintab ang pulang mata, habang unti-unting nagsasara ang pinto. At least may isa sa inyo na dapat mabuhay. Pagkasara ng pinto, napatitig ang triplets sa isa't isa sa pagkabigla. Maya-maya, nag-umpisa na ang sigawan at suntukan sa loob ng silid habang si Vakir ay nakatayo sa labas, nakangiti habang nakikinig. Ang trident ng Baskerville nagsimula ng mabiyak. Ilang araw ang lumipas. Nagulat si Barrymore kay Hugo, isa na namang madugong insidente ang kinasangkutan ng Mord clan sa usapin ng pag-aari ng minahan ng Ruby. Ayon sa Mord, kanila raw iyon. Tahimik lang si Hugo at sinabing darating din ang tamang panahon para ayusin ang sigalot. Ano pa? Tanong niya. Si Vakir po, nakakuha ng pinakamataas na score sa Triton exam, sagot ni Barrymore. Ngumiti si Hugo sa balitang iyon. Kailan ang practical exam? 5 araw pa po. Naglakbay na rin ang mga Guardian Knights para maghanda. Halos walang tao ngayon sa fortress. Dagdag pa ni Barrymore, nagkaroon ng laban sa pagitan ng mga batang master. Walang namatay pero. Si Hai, wasak ang buong ngipin. Si Middle, durog ang panga. Si Lo, naputulan ng kaliwang hintuturo. Gumaling ang pisikal nilang mga sugat, pero ang kanilang isipan hindi na. Nagulat si Hugo. Bakit sila nag-away? Magkakapatid pa naman ang mga yon. Nandoon po si Vakir, sabi ni Barrymore. Pagkatapos ay hinarap ni Vakir si Hugo. Magandang araw, Patriarch, bati niya. Diretsong sinabi ni Hugo. Dinurog mo ang mga kapatid mo. Sumagot si Vakir. Napagamot na po sila. Hindi katawan ang nasira kundi puso.
Dagdag pa ni Hugo, hindi na nagsasabay kumain o mag-usap ang triplets. Tuluyan ng gumuho ang kanilang kombinasyon bilang trident. Umiti lang si Vakir ng tahimik. Mali ba kung ikaw ang nanakit? Tanong ni Hugo. Ginulo mo ang mga kapatid mo. Mas malakas lang po ako, sagot ni Vakir. At kailan ba naging mali ang pagiging malakas? Naalala ni Hugo ang isang matandang alaala. Isang babae, ang bunsong anak ng pamilyang winasak ng mga Baskerville, ang lumapit sa kanya. Isa na siyang madre. Inalok niya si Hugo ng kapatawaran at isang misa. Pero sa halip na tanggapin ito, sinabi ni Hugo. Ang kapatawaran ay palusot ng mga mahihinang hindi kayang maghiganti. Binigkas ni Vakir ang parehong linyang iyon, pulang-pula ang mga mata. Napasaya si Hugo at buong ngiting sinabi ang moto ng kanilang pamilya. Ang malakas ang maghahari, ang mahina ay isang kasalanan. Gantimpala niya kay Vakir. Pumili ka ng kahit anong merienda sa imbakan. Kung gaano lang ang kaya mong buhatin. Chocolate po, masayang sagot ni Vakir, at agad siyang nagpasalamat. Habang paalis na, tinawag pa siya ni Hugo. Anak ko, huwag kang matatalo sa evaluation. Lalo na sa mga direktang tagapagmana. Napangiwi si Vakir sa narinig pero sagot niya. Opo, mahal na patriarch. Ipinakita ni Barrymore ang isang mamahaling chocolate mula sa Morgie clan. Ngunit tumanggi si Vakir. Kailangan ko ng cacao beans na may matapang na aroma. Naguluhan ang mga kusinero. Ngunit may dinala silang bloody beans, kulay ubing cacao beans na kaya gumawa ng 100 litro ng chocolate bawat isa. Tinikman ni Vakir ang isa. Nandidiri siya sa pait. Tahimik lang si Barrymore, iniisip. Grabe ganyan niya kagusto ang chocolate. Kinakain niya kahit ganito kapait. Brilliant siya. At baka ginagawa lang niya to para sa saya. Tinanong ng kusinero kung ipoproseso pa ang beans. Hindi na, sagot ni Vakir. Kukunin ko na silang hilaw. Napaisip si Barrymore. Napakaibang panlasa talaga ng batang to, yun. Hindi para kainin ang chocolate. Kundi para gamitin sa loob ng 5 araw sa pinakaimportanteng exam sa buhay ni Vakir. Sa tuktok ng bundok, nakatayo si Vakir, nakangising parang alam na niya ang mangyayari. Isang sakunang hindi pa kailanman naganap sa kasaysayan ng kanilang angkan. Ganyan kabaliw ang pagpapalaki sa mga anak ng Baskerville family. Pagkatuntong mo pa lang ng paa, aakyat ka na ng bundok. Bawal humiga. Bawal dumapa. At kung matutulog ka man, dapat yakap mo ang bangkay ng halimaw para masanay sa bangis ng kapaligiran. Pag natapos mo lahat yan, aabot ka sa edad 8. At doon nasisimulan ang Deadly Survival Exam. Sa pinakadulo ng bundok Lenore, doon dinala ang mga batang tagapagmana. Si Pavlov ang tagapagsanay nagsimula ng oryentasyon. Isang buwang pamamalagi. Buhay ang puhunan. Pumatay ng malalaki at mababangis na halimaw. May point system. Pero brutal. 10 puntos kung mabuhay ka. 30 kung wala kang injury. 50 kung nakaligtas ka habang may napadisqualify. 70 kung pumatay ka pa ng halimaw. 90 kung lahat ng yan nagawa mo. At kung may badge kang manakaw. Dagdag puntos sa'yo. Pero tandaan, kapag namatay ka, 0. Walang 100. Bago mag-umpisa, inalala ni Pavlov ang aral ni Hugo. Mamamatay ang espada kapag naging mayabang ang may hawak. At binalaan silang huwag lalagpas sa takdang lugar. Dahil baka ibang klase na ang sumalubong sa kanila. Ding! Tunog ng kampana. Hudyat ng simula. Naglahong parang mga multo ang mga batang mandirigma, kanya-kanyang plano, kanya-kanyang laban. Nag-aaway agad ang triplets. Alam nilang bawal pumatay, pero hindi bawal manakit. Habang naninigarilyo si Pavlov, bulong niya. Bahala na ang Shadow Dogs. Sila na ang mag-control ng casualties. Isa sa mga Shadow Dog, tahimik na sumusunod kay Vakir. Nagtataka kung anong gagawin ng batang to, matagal na siyang misteryoso. Pagdating ni Vakir sa isang malaking puno, ngumisi ito. Dito muna ako. Umupo. Nagpahinga. Napakunot no ang Shadow Dog. Ha? Magpapahinga ka? Hindi ba exam to? Pero hindi nagtagal nagsimulang gumawa ng kubo si Vakir. Nag-ipon ng kahoy. Parang Minecraft lang. Tahimik siyang nagtatayo habang ang iba'y nagkakagulo sa mga labanan.
Ang Shadow Dog, nalito. Nagtatago lang ba siya? Dahil dito umalis na lang ito at napansin ito ni Vakir. Habang nakatitig sa apoy, inalala niya ang sinabi ng isang dating kasamahan. Ang cacao beans, pinapawala ang lansa ng isda. Pero ang bloody beans? Yun ang tunay na pambomba. Lumipas ang ilang araw. Lumakad si Bikir papasok sa restricted zone, bawal, delikado, at puno ng misteryo. Pero siya, sanay na. Dating scout eh. Amoy sunog. Tapos may nakita siyang nasusunog na tae. Tae na may apoy. At alam niya, may hellhound dito. Ngumisi si Bikir. Eksaktong target niya yon. Sa harapan niya, lumitaw ang halimaw. Isang hellhound, halimaw na lumulunok ng apoy mula sa ilalim ng mundo. Noong nakaraang buhay niya, kinailangan niyang tumuntong ng 18 para mapatay ito. Ngayon, 8 taong gulang pa lang siya. Pero hindi siya takot. May plano siya. Sumugod si Vicker. Alam niyang mahina ang hellhound sa turning. Diretso lang tumakbo. Kaya iwas dito, iwas doon. Nagulat ang halimaw, hindi ito sanay na hindi tumatama. Bumulot ng bote si Vicker. Binuhos ang tubig sa lupa. Hellhound, wake sa tubig. Kahit konti lang, hindi ito makatawid. At ito na ang final. Habang tumatakbo ang hellhound, nakabukas ang bunganga. Isang weakness ng lahat ng aso. Tamang-tama. Umurong si Bikir ng isang hakbang at boom! May tinapong kung anuman si Bikir sa bunganga ng halimaw. Tapos, iwas lang ng iwas, kalma lang. Parang sayaw lang habang umiikot sa paligid ang hellhound na hindi makaporma. Pero teka. Biglang natisod ang halimaw, humandusay, at napaiyak. Alam mo ba kung anong lason sa aso? Chocolate. Bumulong si Bikir habang lumalapit. At kung isang bloody bean ay kayang gumawa ng 100 litro ng chocolate di ultimate poison na yon para sayo. Wala na. Hindi na gumalaw ang hellhound. Umiiyak sa sakit habang pinagtatarget ni Bikir kung saan walang tadyang para saksakin ang kidney. Swick! Pumasok ang espada. Sigaw ng halimaw. At nang binigay na nito ang huling hininga. Boom! May asul na liwanag na lumabas mula sa katawan nito. Ito ay tinatawag na XP or karma. Enerhiya na naiipon kapag pinapalakas ng halimaw ang sarili niya. Ngayon, kinain yon ni Bikir. At ang espadang hawak niya. Mas gumaan. Parang reward. Ngumiti si Bikir. Makakahabol ako sa dating estado ko bago pa ako tumuntong sa edad na 18. At naisip niya pa. Ano kayang itsura ng mukha ni Hugo kapag nalaman niyang may batang 8 anyos na nakapatay ng B+ rated na halimaw? Walang duda. First place na siya sa exam. At ang premyo niya? Isang librong siya lang ang nakakaalam ng tunay na halaga. Habang pinuputol na niya ang ulo ng hellhound. Biglang may naramdamang presensya si Bikir sa likod. Paglingon niya. 4 pang hellhounds. Parang gusto siyang balikan. Parang may galit. Tumawa lamang si Bikir. At pinutol ang ulo ng napatay niya. Perfect. May beans pa ako. Pero teka lang. Nag-iba ang ihip ng hangin. Parang may mas malakas na nararamdaman ang mga hellhounds. Tumahimik. Yumuko. Natakot. Pero hindi ganun ang hellhounds. Hindi sila yumuyuko kahit kamatayan pa ang kapalit. Biglang napalingon si Bikir. At doon niya nakita ang isang A+ rank na Cerberus na dapat ay nasa ika-7 tuktok pa ng bundok. Bakit ito nandito? Tanong ni Bikir. Lumapit ang Cerberus na duguan at maraming nakatusok na palaso sa katawan nito. Malamang ay hinabol ng barbarian tribe. Nasugatan at napilitang tumakas. Ngumiti si Bikir. Chance ko to, isang A+ rank na halimaw pero injured. Kailangan niya itong patayin. Hindi na siya tulad ng dati. Tinago niya ang tunay niyang lakas. Master ng 3rd level. Sanay sa Baskerville technique. Tunay na sword expert. Lakas mula sa ilog ng Styx. Bata pa lang siya, pero lagpas na sa antas ng mga matatandang hound. Tumatakbo si Bikir, tinakpan ng aura ang espada niya. Sinugod ang Cerberus. Tinarget ang isang ulo pero hinarang ng isa pa. Shrak!
Tinaga niya yon. At doon niya napatunayan kaya niyang patayin to. Galing sa digmaan kontra demonyo. Wala nang sablay ang mga galaw ni Bikir. Lahat ng armas niya gumagana. Parang perfect match. Pero, bam! Isang matinding palo mula sa Cerberus ang dumurog sa espada niya. Bago pa siya makaiwas, tinamaan siya ng matalas na kuko. Lumipad si Bikir. Diretsong salpok sa puno. Sabay ubo ng dugo. Habang hirap na huminga,